As promised, pag-usapan na natin ngayon ang mga makakalaban ng Gilas Pilipinas. Sa inilabas nilang Final 12, wala man si Porzingis, kapansin-pansin pa rin ang top 2 guys nila na sina Davis Bertans at Arthur Zagars. Si Zagars, 6'3 na high IQ point guard ito. Noong uling World Cup, siya ang third best scorer ng Latvia at assist leader pa sa team with 7 a game. Naitala niya rin na ng World Cup record na 17 assists sa isang laro. Tinding point guard na ito, no? Siya ang nagdadirect ng play sa koponan, may great na vision, ayos sa pick and rolls, crafty na finisher, at maganda rin ang bato ng mga lobs. Everything na gusto mo sa isang PGA ay nasa kanya. Kaya naman kahit ibigay pa natin ang best perimeter defender ng Gilas na si Chris Newsome, ay makakahanap pa rin to ng paraan para maging effective. Samantala, si Davis Bertans naman, ilang beses na natin siyang nabanggit nung nakaraan. 6'10 na stretch forward, ang hirap pa rin isipin kung sino ang pababantay natin sa kanya dahil sa combination ng bilis nito at laki. Kung di tayo magka-cross matching ay kailangan natin ng mobile na forward para sa kanya. Dahil kung isa kina Fajardo o Kai, ay wala gagawin itong asintahan yan kapag nalit ng habol sa paglabas niya sa tres. Bukod pa sa dalawa, nandito rin ang second best scorer na ng World Cup na si Roland Smits. 6'9 forward naman ito. Either sa kanila ni Davis Bertans, hahantingin ito ang depensa sa perimeter ni Soto at Fajardo. Balik sina 4 ito, tumitira rin ng tres at isa sa mga best partners ni Zagars sa mga pick and roll actions. Biro nyo kontra rin sa malakas na Fransa, 20 points ang ginawa niya kung saan nanalo rin sila sa laban. Next, yung kuya naman ni Davis, si Davis Bertans. Ito 6'4 guard ng World Cup na injured to. 2 games in pa lang sa tournament. Pero kontra Lebanon, 20 points ang binigay niya on 6 of 7 shooting sa tres. Hindi naalalayo ang quality natin sa Lebanon, kaya we'll see kung puputok din ba siya kontra Pilipinas. Sa kanila ni Zagars at iba pa nilang guards, mata-challenge talaga na matindi. Itong sila Dwight Ramos. Pero lahat naman sa team ito ang full roster nila. Napakaraming elite dyan. Sa Euroleague ba naman naglalaro ang most? Mas wala man kasing tangkad ni Soto sa lineup. Sa ibang posisyon, ay mas malaki sila sa atin. 6'10 ang pinakamalaki nilang center. Pero pagdating sa wings, ay may mga 6'9, 6'8 na sila. Tapos sa guards, 6'3, 6'4 naglalaro. Ang lalaki, diba? Tapos ang bibilis pa at mga sure ball. So, hindi naman individual o hero ball ang strength na itong Latvia. Team play talaga. Kaya putok man ang pangalan mo o hindi, gagana ka talaga sa sistema nila. Kaya hindi mo pa rin malalaman kung sino ang papatay sa'yo sa laro. Dahil hindi star player ang hinahanap nila, kundi yung better shot. Tandaan, 8 players nila mula sa World Cup ang nandito. Kaya naman siguradong top notch pa rin ang chemistry neto sa OQT. Punta naman tayo sa Georgia. Ito naman 6 of 12 ng World Cup roster nila ang maglalaro. Kalahati lang. Pero wagka, nandito ang mga best players nila noon. Yung top 3 scorers nila kina Mamu, Bitadze at Shengelia with double digits each na scoring. Yung dalawa dyan, NBA players. Si Mamu atakihin na ito ang depensa natin from the perimeter. Ayun yung laro niya Great na roller sa pick and roll, tas kaya ring makagawa ng tres. Hindi man ganun kataas ang percentage niya last NBA season, still may ability pa rin siya na makagawa. Samantala, si Goga Bitadze naman, malaking center to na magpapahirap kila Kai Soto. Mahaba ang galamay, mahusay na rin protector. Kaya mula guards hanggang center natin ay trouble talaga na tumira sa ilalim kapag nandun siya. Tapos may opensa rin. Kontra Australia Boomers ng World Cup, 20 puntos ang ginawa niya. Walang duda na nasa front court ang strength nitong Georgia. Number 1 scorer pa nila, 4 rin, 6'9 na si Toko Shengelia. Kaya naman sa OQT masusubukan talaga ng matindi ang ilalim natin. Di man sobrang lalaki nitong Georgia, enough naman ang skills nila para pahirapan ang mga Gilas Bigs. Tapos eto pa, since frontline ang strength nila, pinuna ng naturalized player ang kanilang backcourt with 6'4 guard na si Joe Thomason. Ito ang Eurobasket qualifier sa kanyang unang 2 laro para sa Georgia, nagtala kaagad siya ng 14 points a game. Sa kanyang explosiveness at athleticism, ibang klaseng challenge siyang maibibigay ng American-born player na ito. Yun nga ang konting ideya sa team ng Latvia at Georgia. Sa lakas ng dalawang teams, pahirapan pang makapanalo ng isang Pilipinas. Kontra Latvia, maliit talaga ang chance natin na manalo dahil napakalakas talaga nito. Tapos home team pa sila sa tournament. Ang chance lang siguro natin ay yung kontra Georgia. Pero sa kalibre rin ng kanilang bigs at upgrade pa sa guards sa kanilang naturalized player, ay tiyado pa rin tayo sa matchup. Still laban pa rin. Hopefully makasilat tayo kahit isang panalo para makausad sa semifinals. Ang tagal na nating natatalo ng dikitan. 10 years ago pa ng 2014 World Cup. Nakakasawa na rin sabihin at least nakasabay, at least nakadikit. Kaya naman sana makakuha na talaga tayo ng panalo. Good luck, Gilas Pilipinas.